Hello everyone! Tayo po ay gagawa ng goat milk soap. As a beginners po ay pinili ko pong gawin ito at simpleng sabon lang po ang aking uumpisahang gagawin. Kasi nga, baguhan pa lang po ako sa paggawa ng sabon. Ayan, and this is my first project. Ayan, gumamit po ako dyan ng mga mild na oil kagaya ng organic olive oil, organic coconut milk, chia butter, at saka po nilagyan ko siya ng rice bran oil kasi daw yun, nakakapagpatigas daw yun ng sabon, sabi nila. Ayan nga po. At akin nang sinusukat lahat ng aking mga ingredients. At kailangan nga pong accurate ang timbang ng lahat ng mga ingredients na aking gagawin para maging successful yung sabon na aking gagawin. Sinukat ko nga po dyan yung goat milk. Bumili lang po ako ng goat milk sa store, yung liquid po, tapos sodium hydroxide at saka po water. Doon po sa water niya, pinag-combine ko yung goat milk at saka yung water, dinivide ko po para po yung amount ng liquid na ilalagay ko sa sabon ay saktong-sakto lang. So, nireduce ko yung water kasi magdadagdag ako ng goat milk. Yung water lang yung ginamit kong pang-dissolve ng sodium hydroxide. At ayan nga po, at akin nang dinidissolve yung sodium hydroxide. On that time, napakainit po niyang ng light solution po na yan. So, kailangan natin siyang i-set aside para medyo lumamig po ng kaunti bago natin isama doon sa oil mixture. At saka sa oil mixture naman po, yung mga solid na kagaya ng chia seed, kailangan kong i-melt siya. At saka yung coconut milk, coconut oil ay aking i-microwave po yan ng 1 minute. At medyo hindi pa rin natunaw yung chia butter kasi medyo malaking chunk yung ginamit ko. So, minelt ko na lang po siya ng blender. At ngayon po dyan ay hinahalo ko na yung goat milk. Inihalo ko po siya sa oil mixture. Ayan. At biniblend ko nga po siya with the oil. Ayan, medyo dahan-dahan lang po ang paggawa para maging success yung ating gagawin. Hindi po pwede yung apurahan sa paggawa ng sabon kasi mga napaka-delicate kung pagsamasamahin. Lalong-lalo na yung sodium hydroxide pag po mini-melt at sinusukat yun, kailangan naka-gloves ka, naka-mask, at saka po naka-goggles yun. Ayan, at medyo malapit nang mayari dyan yung sabon ko. Pag po may trace ng mabubuo sa ibabaw ng sabon kagaya ng ginagawa kong yan, ay pwede na ang ating sabon. Ayan, simpleng sabon lang po yan. Wala po yung pabango. So, mild soap lang po. As a beginners, yan lang po muna ang aking ginawa. Tignan natin kung magiging success nga ito. So, I have to repeat this again and again para maging maganda yung sabon na aking gagawin for the future. Kasi kung minsan mo lang gagawin at di mo na uulitin, hindi mo malalaman kung magiging maayos yung sabong magagawa mo. Kaya ayan. At ayan, ready na po yung sabon. Nilagay ko na siya sa silicone molder na binili ko po sa Amazon. Ayan. Kailangan daw pong dahan-dahan lang na ibuhos syempre para hindi siya ma-spill. Ayan. At medyo may sumobra po dyan ng konti. Ayan. Kailangan po natin itap so the bubbles, para mawala yung bubbles niya. At saka po yung sumobrang konti, meron pa rin po akong extra molder. Bumili pa rin po ako ng ganyang mold para po sa mga extra ganyan. Ayan, at least may dalawang sobrang maliit. Tingnan natin, after 24 hours, medyo dinesignan ko po siya ng konti. As a first time soap maker, ayan. Medyo hindi pa po yan bihasa kasi nga beginners, ayan, trinay ko po. Kasi naku-curious ako sa mga gumagawa ng sabon. Parang napakadaling gawin, pero hindi po pala madali. Ayan, after 24 hours, tumigas na ang aking sabon. At tinakpan ko po yung sabon, yung aking molder na yan ng board. Pero dumikit siya sa ibabaw ng sabon. Kaya medyo nasira po yung ibabaw nitong big mold na to. Yan. Medyo natapyasan po ng konti yung ibabaw niya. At ayan po, matigas na nga siya. Pwede na siyang tanggalin sa molder. At akin na siyang hihiwain. Ayan, medyo nahirapan po ako dyan as a first time soap maker. Soap maker daw. Medyo hirap din po. Hirap akong tanggalin yung sabon. Ayaw kong biglain ba. Baka masira yung molder.
Kasi silicone lang naman yan. Ayan, ginanyan ko na nga lang siya. Buti hindi napunit yung silicone. Pero success naman siya. Tignan natin after 4 to 6 weeks. Kasi kailangan po natin i-cure ang sabon ng 4 to 6 weeks bago gamitin. Para siguradong wala na yung sodium hydroxide niya. Naging sabon na siya totally. At sabi nga po nila na wala pong mabubong sabon na walang sodium hydroxide. So, kailangan talaga ang sodium hydroxide sa paggawa ng sabon. At ayan nga po, kinakat ko na siya. Ayan, at success. Sana po ay after 6 weeks or after 4 weeks ay magamit ko na ang sabon na to. I can't wait na magamit ko na ang aking first ever sabon. Ayan po. At ako'y masayang masaya sa resulta ng aking ginawang sabon. Sana ay mabula siya. Wala po siyang amoy. Mild soap nga po. No fragrance at all. Kasi nga, allergy din ako sa mga sobrang bango. Ayan, i-cure po natin siya ng 4 to 6 weeks. At ayan nga po yung resulta ng aking ginawang sabon. My first time